Kaibigan, itong grinder ko na to ay ginagamit ko kanina. Bigla na lang huminto siya. Ngayon, ang gagawin natin dito, ito yung grinder na ginagamit ko. Gumagawa ako ng paglilinis nitong aking mga bakal dito. Ginagrind ko siya. Bigla siyang huminto. Ngayon, tinignan ko, nagpalit ako ng carbon, mahaba pa naman ang carbon. Ito yung lagayan ng carbon niya, mahaba pa naman. Okay pa naman yung carbon. Ngayon, ito na lang bubuksan natin para malaman natin kung anong nangyari dito sa loob. Ito, nilogan ko na yung kanyang mga tornilyo para madali natin ma-video, hindi tayo magtagal. Ito tatanggalin muna natin itong head ng grinder. Ito, yan. Tapos ito tatanggalin natin din siya. Sikwatin lamang naman ito, madali naman sikwatin to. Pag sikwat na to, yan, aangat naman na yung yan. Kasi dito sa ilalim, andito may bearing pa sa ilalim nito, kaya medyo makunat siya. Yan. Pag tanggal na, hilahin mo lang siyang ganyan. Yan. Ngayon, ito mga kaibigan, ito ay nililinis din. Nilinis ko to ng liha na 1,000. Yung kanyan to, santo na to. Dahil ito yung pinagtatamaan ng carbon. Yung carbon dito tumatama. Yung mga kanal na yan ay nililinis din niya yung mga kanal na to. Doon sumisiksik yung mga carbon nila hanggang sa kumapal na kumapal. Hindi na rin niya na-absorb. Magkano pa ganito? Wala mo. Tapos ito mga kaibigan, itong bearing na to ay gagasahan hindi lang sa labas kundi sa loob din. Ito madali naman ito, sinisikot lamang naman itong ano to, at ito ilalabas na itong cup nito, saka gagasahan nyo rin yan dahil nandito na rin naman nabuksan na, tanggalin na rin yun para malagyan na natin ng grasa. Ito, grasa. Huwag nyo naman tapunan yung sakto lamang siya para hindi siya magkakalat sa loob. Ngayon, ito, natesting na natin to, nalinis na natin yan, nalinis ko na to. Dahil pinadali ko lang po ang video, nalinis na ito ng liya na 1,000. Nalagyan ko na rin ito ng grasa, itong palibot na to. Ngayon, tinesting ko pa rin to. Pagpapasok na to, pasok nyo na po. Tapos nyo lang gawin, ay ipapasok na natin to rito sa loob. Babalik na po natin ito sa forma. Sa dati niyang forma. Yan. Para ayan. Tapos medyo matigas-tigas siya, ikot-ikutin nyo lang siya, medyo may kunat. Tapos palupaluin nyo rin po siya ng konti ibabaw para pumasok po ng sabak. Huwag nyo nang walasin. Yun lang. Pasok na po siya sa loob. Ngayon, ito na lang po ang ikakabit natin. Ngayon, nandito na rin po kayo. Ito nga, sabi ko sa inyo ay huminto na lang. Nagawa nyo na po lahat yan. Dadako naman po tayo dito sa wire. Gagamit po tayo dito ng multi-tester. Gagamitin po natin itong multi-tester na to. Kasi kung nagawa nyo na to, hindi dahilan nyo para sabihin natin ayos na yung ating ginagawa. Gagamitan po natin to dahil yun nga, mahanap lamang tayo kung anong maging sira. Gagamitin po natin yung ohms lang po ang gagamitin natin sa multi-tester natin para mahanap natin yung contact nito. Para makita po natin ito. Ayan. Medyo madilim
madilim ng paligid. Ayan. Hindi masyadong yan kita. Ito, pag ginamit ay gagalaw naman po yan na dahil na sa kwan. Miski alin po dito, wala po itong magbaliktaran, wala man itong polarity. Testingin po natin, kamukha po niyan, wala siyang reading. I-check ko po dito, bubuksan natin itong switch na to at malalaman natin, i-switch ko po ito. Ayan, nakaswitch na po yan, saka natin testingin kung magre-reading siya. Ibig sabihin po, wala pa din siyang reading. Dadako naman po tayo dito sa switch. Ito pong switch ay either na baka po may differential switch. Ayan. I-testingin po natin yung switch na to kung magre-reading siya. Ayan. Dito sa negative yung isa positive. O yan. Ito po yung nagre-reading naman po ito. Ayan. May reading po siya. Papatayin ko po yung kanya. Okay. Ito, ayan, wala kasi patay na po yung switch. Pinatay ko yung switch. Pag binuhay ko yung switch, ito. Ayan. Bubuhayin ko po itong switch. Medyo matigas na yung switch. Okay. Medyo matigas na yung switch. Kaya, sisingle ko na lang yung aking kamay. Ayan. Ayan, nag-reading po pag binubuhay. Pag pinapatay po siya, ayan, nawawala siyang reading. Pag binubuhay siya, ayun. Ibig sabihin po, wala pong diferensya yung switch natin. Dito naman po tayo dadako sa plug niya. Sa plug, titingnan po natin, dahil ito yung nakapatay naman, hahanapin naman po natin dito kung mayroon siyang contact dito sa, may reading siya dito sa malapit sa switch, patungo dito sa plug. Titesting po natin kamukha nitong nandito tayo sa red, yung black plugay natin dun sa may switch. Tingnan natin, ito wala. Ayan, wala. Titingnan po rin natin yung kabila. Kung nandun yung kasamahan nito, wala. Ito, ayun, may reading po siya. Nag-reading po siya. Yan sa kabila. Ibig sabihin, okay yung linya. Itong isa. Itong nasa taas na aking nire-reading. Yung kabila naman po, i-test po natin itong kabila na to. Ito, nasa ilalim. Tapos, dito naman natin dito sa may switch din yung itim. Kung magkakaroon siya ng reading, ibig sabihin, okay pa yung linya rin itong ating plug patungo dito sa switch. Okay. Ibig sabihin po, wala. Sa kabila, wala din po. Ibig sabihin, may diferensya po itong isang kabaak na linya natin. Maari pong yung linya nito ay sa loob ay putol na nasa loob. Ganyan lang po kadaling mag-testing kung masira. Hindi po natin dapat kung hindi na umandar, sabihin sira na ang ating grinder. Yung pala naputulan lang din sa loob ng wire. Kaya ganito po. Huwag nyo pong itatapon yung mga pinaglumaan nyo dahil pwede nyo pong mangyaring kumakarin itong yung ginagawa ko, mangyari ganun din ang nangyayari dun sa iba. Ngayon yung iba naman ay either na carbon o yung bearing, kaya nag-iinit dahil yung bearing nito ay nai-stack up din yun. Kaya maraming salamat po at pakisubscribe na lang po si Papa Bong.